Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily morning devotional. Atin po muling bubuksan ng aklat ng In Heavenly Places. It's October 18 entitled Followers of the Lamb. So sino po pala itong mga sumusunod sa ating tagapagligtas? So samahan niyo po akong atin pong pag-aralan. Purihin ang Panginoon sa araw ng Sabat na ito at patuloy po nating saliksikin ang mga salita ng Diyos. Sabi sa ating key text sa Revelation chapter 14 verse 4 to 5, "These are they which follow the Lamb, whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God." So dito inilalarawan yung mga tao na sumusunod sa ating Panginoon saan man siyang pumunta. At sila ang tinubos, at sila sinasabi dito na pinakaunang bunga ng ating Diyos. At walang kapintasan na makikita sa kanilang mga bibig. The Lord has a people on the earth who follow the Lamb. Whithersoever he goeth, he has his thousands who have not bowed the knee to Baal. Such will stand with him on Mount Zion. But they must stand on this earth, girded with the whole armor, ready to engage the work of saving those who are ready to perish. So dito maraming mga bayan ng Diyos sa lupang ating kinagagalawan na sila po ay sumusunod saan man pumaroon ang ating Panginoon. Nakikita silang tapat. No, kapag tayo ay nagiging tapat sa Panginoon, tayo ay pipiliin ng Panginoon, tayo ay kanyang magiging tagasunod niya na tatayo sa bundok ng Sion at mapapansin natin na kinakailangan nilang tumayo dito sa lupa na may suot ang buong baluti. No, susuotin natin yung whole armor na handa tayong makipagbaka, gumawa sa gawain ng Panginoon para mailigtas ang mga taong nasa panganib. So, tayo po mga kapatid, handa po ba tayong iligtas ang mga taong nasa panganib? Kaya kailangan tayong maging handa, masanay sa mga bagay na nasa ating mga harapan. We need not wait till we are translated to follow Christ. God's people may do this here below. We shall follow the Lamb of God in the courts above only if we follow him here. We are not to follow Christ fitfully or capriciously, only when it is for our advantage. We must choose to follow him. In daily life, we must follow his example as a flock trustfully follows its shepherd. We are to follow him by suffering for his sake, saying at every step, "Though he slay me, yet will I trust in him." His life practice must be our life practice. And as we thus seek to be like him and to bring our wills into conformity to his will, we shall reveal him. So, isasabi dito na hindi dapat pala nating hintayin na tayo ay baguhin muna bago sundan si Kristo. So, maaari nating sundin si Kristo anuman tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung nakikita natin na tayo ay mahihina, nagkakamali at nagkakasala. Ang nais ng Panginoon na sundin natin siya. Kasi nga, by beholding him, we become changed. Mababago po tayo. Hindi po tayo makakasunod kay Kristo ng sa langit, kung dito pa lang sa lupa ay hindi natin siya kayang sundin. Kaya kailangang piliin po natin na sundin siya sa araw-araw nating buhay, sa araw-araw na gawain natin. Ano yung mga ehemplo na kanyang ipinakita sa atin ay kailangan nating sundin. Ang kanyang pinapractice. So, sa araw-araw nating pamumuhay, kailangang tularan natin ang kanyang halimbawa. Gaya ng isang kawan na may buong pagtitiwala sa kanilang pastol. So, ganun din tayo. Dapat natin siyang sundan maging sa pagdurusa, alang-alang sa kanya. Mayroon tayong self-sacrifice, alang-alang sa ating Panginoon. Bagaman tayo ay patay, gayon may aasa tayo sa kanya. So, ang kanyang pamumuhay ay dapat maging ating pamumuhay. Ano yung mga ginagawa ni Kristo dito sa lupa, ay kailangan din natin siyang
sundin o gayahin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. We are not in a dreamland of inaction. We are soldiers of Christ, enlisted in the work of showing our loyalty to Him, who has redeemed us. What we are in the heavenly home, when saved, eternally saved, will be the reflection of what we now are in character and holy service. Shall we not show our loyalty by keeping God's commandments here in this our place of probation? So hindi tayo mabubuhay sa daigdig na panaginip na walang ginagawa. Kailangan tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon. Dahil tayo'y mga kawal ni Kristo, nakatalaga sa gawaing nagpapakita ng ating katapatan sa Kanya na tumubos sa atin. Kung ano tayo sa makalangit na tahanan, kapag tayo ay naligtas at walang hanggang ligtas, ay magiging salamin ng kung ano tayo ngayon sa ating pagkatao. So tandaan natin, yung buhay pala natin dito sa mundo ay isang nagsasalamin kung saan tayo patutungo. It's our own choice kung nais nating sumunod sa Panginoon ng buong puso. Kaya nga sabi dyan na, shall we not show our loyalty by keeping God's commandments? Hindi ba natin maipapakita yung ating katapatan sa ating Diyos sa pagsunod sa kanyang mga kautusan habang meron pang panahon sa pagsubok na pinapahintulot ng Panginoon na subukin tayo at ipakita kung tayo ba ay tapat sa paglilingkod sa Kanya. So ngayon pa lang, habang tayo sinusubukan, yung karakter natin, nawa ihingin natin sa Panginoon na ma-build ito into eternity. Kaya nais ng Panginoon na mahubog tayo. Pinapahintulot niya yung mga pagsubok sa buhay natin para tayo ay maging kahalintulad sa Kanya. At huwag tayong mawala ng pag-asa na sundin siya. Are we following Christ with unswerving loyalty, keeping His life of perfect obedience, of purity and self-sacrifice, ever before us, that by beholding we may become changed into His image? Do we strive to imitate His fidelity? If we educate ourselves to say, "Be thou my pattern," if by the eye of faith we see Him as a living Savior, we shall be strengthened to follow Him. Then with undefiled, we shall follow Him in the future life. As eye and heart witnesses, we can bear testimony to His majesty, for by faith we have been with Him in the Holy Mount. Tayo ba'y tapat na susunod kay Kristo na walang paglihis? So, lagi nating isaalang-alang na ang kanyang buhay na ganap na pagsunod, kalinisan at pagsasakripisyo ng kanyang sarili ay sa ating pagmuni-muni sa Kanya ay mababago tayo ayon sa Kanyang wangis. Ito po yung ninanais ng Panginoon na maranasan natin, na mabago tayo tungo sa Kanyang katwiran. So, napagsikapan natin na tularan ang Kanyang katapatan. Kung sinanay natin ang ating sarili na sabihing, ikaw ang aking huwaran, at kung sa mata ng pananampalataya ay nakikita natin siya bilang isang buhay na tagapagligtas, tayo'y palalakasin upang siya'y sundan. Napakaganda mga kapatid. Palalakasin po tayo ng ating Panginoon kung nakikita natin siya sa ating mga mata sa pananampalataya. Kasama ng mga hindi nadungisan, ay susunod tayo sa Kanya sa buhay na darating o sa buhay na darating sa atin, yung future life. Bilang mga saksi sa ating paningin at puso, maaari nating patotohanan ang Kanyang kamahalan, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay makakasama na natin siya sa banal na bundok. Napakaganda ang pangako ng Panginoon. Kaya wag po nating sasayangin yung mga pagsubok, yung mga karanasan na tayo ay nagkakaroon ng self-sacrificing spirit sa ating buhay ngayon bilang mga tagasunod ng ating tagapagligtas, dahil we are partakers of the divine nature. So kailangan maangkin natin o maranasan natin yung sakripisyo ni Kristo upang tayo ay tunay na witness na kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa, sa bawat araw-araw na ating gagawin, sa maliliit na mga bagay na ating ginagawa, ay sundin po natin si Kristo na siyang nagligtas sa atin. Tulungan niya tayo na maunawaan ang kanyang mga salita at angkinin natin ng may buong puso ang kanyang mga pagpapala.
Dahil ang kanyang mga salita kung saan ito pinag-aaralan, nandun ang kanyang espiritu na ating kinakailangan. At ito'y kanyang ipagkakaloob sa mga nais na humihingi nito. Kaya maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig, and happy Sabbath and God bless.